Tumestigo si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan para yan sa kasong malversation laban kina dating Senador Bong Revilla at ilang DPWH officials. At live mula sa Mandaluyong may expert report si Camille Samonte. Camille, ano ba ang ibinulgar dyan ni dating Secretary Bonoan? Ruth, sumalang sa cross-examination si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pagharap niya sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kaugnay yan sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla at ilang dating opisyal ng DPWH na may kinalaman sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ipinaliwanag ni Bonoan na may nakalaang leadership funds sa lahat ng mga senador sa ilalim ng budget ng DPWH. Ang leadership funds ay isang pre-budget allocation na ginagamit ng mga senador para masama ang priority infrastructure projects sa National Expenditure Program. Napansin daw kasi nila na parating nababawasan ang pondo ng DPWH tuwing bicameral conference. Nasa 1 billion pesos ang nakalaan na pondo para sa mga senador na chairman ng pangunahing komite. Nasa 500 million naman para sa mga walang pinamumunuan na komite. Ayon kay Bonoan, si dating Senate President Mig Zubiri ang nakausap niya para sa pagbuo ng leadership funds noong 2024. Ang Senate President daw ang nagpapasya kung magkano ang ilalaang pondo sa bawat senador. Paglilinaw naman ni Bonoan, walang masama kung mag-avail ang senador ng leadership funds dahil entitled daw silang lahat rito. Nagiging mali lang daw ito kapag nagkakaroon na ng commitment o kickback sa pagpapatupad ng proyekto. Isa raw sa mga senador na gumamit ng leadership fund ng DPWH ay si dating Senator Bong Revilla na chairman noon ng Senate Committee on Public Works and Highways. Nagpadala raw ito ng listahan ng kanyang priority infrastructure project sa pamamagitan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Tinanong naman ang mga maestrado kung may formal bang sulat si Revilla para sa naturang listahan ng proyekto. Sabi ni Bonoan, walang anumang dokumento dahil idinaan na ito kay Bernardo. Ruth, ayon kay Bonoan, sigurado siya na itong mga listahan ay galing daw talaga kay Revilla dahil nga malapit na magkaibigan o magkumpare umano itong sina Bernardo at ang dating senador. Si Bernardo rin daw yung laging kasama tuwing nagmi-meeting itong sina Bonoan at Revilla at nag-aasikaso sa mga project proposal. Ruth? Camille, may iba pa bang mga pinangalanang politiko itong si Bonoan? Ruth, may iba rin daw mga senador na nagsumite ng kanilang listahan ng mga proyekto sa pamamagitan ni Bernardo noong 2025. Kasama dyan sina Senator Jinggoy Estrada, Bongo at Robin Padilla. Si Estrada ay nahaharap ngayon sa mga kasong graft at plunder kaugnay ng umano'y kickback scheme sa infrastructure projects. Tinanong naman ng Defense Counsel ni Revilla si Bonoan kung nakatanggap din ba siya ng kickback pero hindi ito sinagot ng dating kalihim. Ruth, natapos na nga itong presentasyon ng mga testigo ng prosecution at sa September 1 naman itinakda ang presentasyon ng mga testigo ng depensa. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ruth. Yan po ang Express Report ni Camille Samonte live mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.